afternoon po. Happy Lord's Day sa lahat. Ang ating pong paksa ay Christian living o pamumuhay Kristiyano. Ang ating pong text ay matatagpuan sa Romans chapter 12 verse 2. So, isang talata lang po. Kung kayo po yung mga Biblia, ay buksan po natin ang ating mga Bible sa Roma, Kabanata 12. Basahin po natin mula talatang 1 hanggang 2. Sabi dito, kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Verse 2. Huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya, at lubos na kalooban ng Diyos. Ito po ang salita ng Diyos. Sa tuwing mangaral po ako dito sa kalagitnaan ay laging may bago. Nung nakaraan ay bago yung pulpit. At ngayon ay bago naman po yung ating background. So medyo, ano kayang bago sa susunod? Tignan natin kung anong bago sa susunod na uwi ko, mga kapatid. Ano natin? Subaybayan natin. Natutuwa po ako na ang ating iglesia ay may capability na mag-upload ng sermons weekly. Ayan. At isa po ako sa mga nakikinabang sa panonood through YouTube. Salamat po sa Panginoon. Bago tayo magsimula at bago tayo mag-dive, i-dissect ang ating text, which is yung nasa Romans 12 verse 2, ay siguro maganda ay magkaroon tayo ng konti lang naman na insight dito sa ancient Rome. Kasi kapag, 'di ba, kapag naririnig natin yung Romans sa Biblia, ay iniisip natin ito ay letter ni Paul to the Roman Church. So, but outside the Bible, alam niyo po ba na ang Roman Empire ay isa sa mga pinaka-matagal na nag-stay sa history. Ito po ay nag-endure ng over 15 centuries. Ibig sabihin, 1,500 years na mayagpag ang imperyong ito. At hanggang sa ngayon, makikita natin ang contribution ng Roman Empire. Hindi po naging madali din yung pasimula ng Roman Empire. Maraming away, maraming digmaan, pero kapag nagbasa kayo ng history, yung mga lalabas dyan, yung pangalan ng Pompey, Julius Caesar, ayan, medyo magugulo yan. Actually, namatay nga si Julius Caesar na inassassinate siya ng kanyang kaibigan, naalala nyo sa history, na si Brutus at kasama ng maraming tao. Nung namatay si Julius Caesar, nagkaroon ng power struggle at ang isang tumayo, yung kanyang anak na si Octavian. Lumaban. May kalaban siya eh. Alam niyo sino? Si Cleopatra at si Mark Antony. Ang tambalang Cleopatra at Mark Antony. Merong pagmamahalan laban sa isang tao. Kaso, hindi naman to teleserye kaya natalo sila Mark Antony at Cleopatra. At ang nanaig ay si Octavian. Ngayon, sa pangunguna ni Octavian, mga kapatid, nagkaroon ng Roman peace. So, si Octavian po ay kilala rin bilang Augustus Caesar. At malaki yung ginampanan niya sa history, maging sa Bible. Dahil siya yung nagpatawag ng census sa Luke chapter 2. At nung si Joseph at si Mary na nasa Nazareth ay pumunta ng Bethlehem. Kaya ipinanganak si Jesus Christ sa Bethlehem. Di ba? Fun fact po yan. At ano pang mga contribution ng Roman Empire? Alam niyo ba? Laging nasa bahay niyo na isang bagay na na-overlook natin. Na contribution ng Roman Empire. Ano kaya yon? Kalendaryo. Sino walang kalendaryo sa bahay? Lahat, di ba? Oo. Ang Roman Empire ang nag-develop niya. Julian calendar pa. Dati, ano pa? Bukod sa kalendaryo, marami pa mga kapatid.
Nawala lang yung aking yun. Roman numerals. Sino hindi nakakalam sa Roman numerals? Di ba hanggang sa ngayon, ginagamit yun eh. Sa mga libro, sa mga relo. Tignan niyo yung relo niyo, baka naka-Roman numerals pa. Yung mga malalaking highways, yung mga theaters, arena. Sila ang nag-engineers niyan. At ito pa, yung concept, katulad ng national election, sila rin yan. Sila ang may kagagawa niya, mga kapatid. Yung Senate, ayan, sila rin yan. So, yung Rome po ay nasa puso ng Roman Empire nung panahon ni Apostol Pablo. And probably, sinasabi nila na na-establish daw ang church na ito dahil sa mga Christians na na-persecute during Paul's time. O hindi kaya yung mga mangangalakal. Nung panahon po ni Apostol Pablo, yung Roman Church ay develop na. So, hindi katulad ng ibang church na si Apostol Pablo ang nagsimula. Kaso, marami ring naging problema sa church na ito, sa Roman Church na ito. Bakit? Nung panahon po ni Claudius, kasi ang nagpasimula nga yung mga Jews eh. Ngayon ang problema, nung na-establish na sila, si Claudius, yung Roman Emperor, binan lahat ng Jews. So ang natira na lang sa church ay malamang mga Romans o mga Gentiles. Tapos nung namatay si Claudius, ang pumalit ay si Nero. Bumalik ulit sila. At dahil nga, ang nangunguna na siguro, sa pag-awit, hindi na sila, iba ng tao, sa preaching, iba na din, ay nagkagulo sila. Pansinin niyo, pag binasa niyo yung Romans 12, 13, 14, may konting tension eh. Yung iba, ino-honor yung araw-araw, yung iba, every week lang, yung iba, vegetarian. Yung iba naman, meat lang, nagkakagulo sa church eh. So, isinulat daw po ito ni Apostol Pablo during his third and final missionary journey. However, hindi po nakarating si Apostle Paul sa Rome. Well, katulad ng panahon natin ngayon, kung sila ay may problema, tayo rin po, may problema rin tayo. Kailangan natin i-discuss. Ano yun? Yung pamumuhay Kristiyano. Christian living or practical Christianity. Sa talatang 2 po, gusto ko pong magbigay ng 3 bagay. Gagamit po tayo ng acrostic. Ang salita po ay new. So, N-E-W, new. O sa Tagalog, bago. Sapagkat nung tayo ay iniligtas ng Panginoong Diyos, tayo ay kanyang binago. So, ito po, N-E-W, N, verse 2, verse 2a, no to the world. E, embracing transformation. W, walking in God's will. O, walking with God. So, ito pong mga 3 bagay na to, ay makikita din natin lahat yan sa verse 2. So, simulan natin sa N. No to the world. Do not be conformed to this world. O sa Tagalog, huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito. Yung world po na tinutukoy dito, hindi ito yung physical creation o yung ganda na nakikita natin sa labas. Mga puno, bundok, dagat, hindi po ito. Yung world na tinutukoy ni Apostol Pablo, ito yung masamang sistema na umo-oppose o kumukontra sa Diyos. Okay. So kung sasabihin ko pong world, mundo o sanlibutan, ito po yung dapat nating isalang-alang sa hapon na ito. Yung wicked system na nag-oppose sa Diyos. Yung rebellion, yung unbelief, yung sin. At ito po yung serious matter na kinakailangan natin i-address. So ano ba yung nature ng world na to? Hindi siya steady. Pag sinabing world, pag sinabing mundo, pag sinabing sanlibutan na nag-o-oppose sa Diyos, hindi siya steady. Na nandito lang. O anak, huwag mong lapitan yan ha. O huwag kang pumunta sa lugar na ito. Hindi ganun yung world. Siya ay actively opposing God and His truth.
It's not just outward sin, but a mindset that elevates temporal thing above eternal realities. So mga kapatid, ito ay umaatake sa Diyos actively sa ating mga Kristiyano. Yung world po ay nagbibigay sa atin ng false priorities. Ano-ano ba yung mga priorities nyo sa buhay? Yung mundo ay nagbibigay sa atin ng false priorities. Yung ating possession, yung status, di ba? Sinasabi sa atin ng mundo, yung possession mo, mas mahalaga yan. Yung status mo sa trabaho, mas mahalaga yan kaysa Diyos. Yung sarili mo, mas alagaan mo, kawawa naman, kaysa sa Diyos. Ito yung ating highest priorities. And this blinds us from serving and worshiping God. Ito yung humaharang sa atin, bumubulag sa atin na maglingkod sa ating Diyos. Naturally kasi, inclined tayo eh. Naturally kasi, ito yung gusto natin. Di ba? Madaya ng mundo. Sapagkat yung mundo yung tinitirahan natin. And this reflects humanity's fallen nature. Sabi sa 1 John 2:16, for all that is in the world, the desires of the flesh, the desires of the eyes, the pride of life, is not from the Father. Hindi lahat yan sa Diyos. Yung mga makamundong gawain na yan, hindi yan para sa Diyos. At maraming Christians ang tinotolerate ang mundo. Bakit? Kasi normal eh, di ba? Hindi natin namamalayan na nagkakasala tayo kasi kahit yung mga kaibigan natin, kasama natin sa trabaho, o maging yung pamilya natin, ito ay ginagawa. Greed, pride, self-centered ambition often go unchecked. Hindi natin check yung mga bagay na yan. Kasi nakikiblend din tayo sa iba. At madalas, tayong nahuhulog. Mahirap siyang i-resist, yung worldliness. Worldliness is difficult to resist because it offers things that seem good. Diba? Ang ganda eh. Parang okay lang naman. At saka parang maganda para sa akin. Para sa sarili ko. Madali tayong matempt. Bakit? Madalas kasi niyang ino-offer ay free taste. Diba? Free taste eh. Ganyan yung gusto ng mga Pinay, free taste. Diba? Ayaw niya ba na free taste? Minsan nakakabusog nga eh. Kahit free taste lang. Yun yung ino-offer sa atin eh. Diba? Konti lang, konting tikim lang. Konti lang, pakonti-konti. Tikman mo lang, Louie. Hindi naman siguro masama. Ay, ino-offer sa atin eh. Compared to the hardship of following God's word. Di ba? Kung ikaw papipiliin, titikim ka ng masarap o yung hardship na ino-offer ng salita ng Diyos. Why not? Di ba? Why not? Kahit nga daw yung mga workers of God, nahuhulog sa ganitong klase ng patibong. Sabi sa 2 Timothy 4:10, di ba? For Demas, in love with this present, in love, ginamit in love, parang ano eh. In love with this present world, has deserted me and gone to Thessalonica. Ito yung sinabi ng Apostol Pablo. Isipin mo, kasama mo na sa ministry, umaawit siguro. Kasama mo nagba-Bible study. Tapos malaman-laman mo, iniwan ka na. Di ba yun yung isa sa mga pinaka masakit na mangyari sa ating mga Kristiyano, ang iwan tayo ng ating kamanggagawa at ipalit ang Diyos sa mundo. So, if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. 1 Corinthians 10, tatayo ka, bukas, babagsak ka. Kahit sa bahay natin, visible ang worldliness. Hindi natin kinakailangan ituro sa ating mga anak na maging selfish. Natural sa kanila ang mga bagay na yun. Kahit sabihin mo, anak, kumain ka ng ganito. Mayaman yan sa vitamin A. Mayaman yan sa protina. Mayaman yan, lalakas ka dyan. Hotdog pa din. Hotdog. Well, syempre, masarap naman talaga. Pero kahit anong i-offer mo, di ba? Wala, bali wala.
ganun din naman ang mundo. Do not love the world or anything in the world. Ito yung reminder sa atin ni Apostol Pablo na harapin natin ang ating kalaban, the sinful world. Ganda ng paalala niya, di ba? Sabi niya doon, do not conform. Copy, mirror, admire, get close to, or try the things of the world. Huwag paalala niya sa ating lahat. Huwag nating tularan ang mundo. Saying no. Sabi niya, no. Saying no. Hindi po yung no na siguro, okay lang siguro tikman or hindi eh. Yung no, alam mo na, mali siya. Alam mo na, hindi mo dapat gawin. Ayun yung sinasabi na Apostol at tayo ay equipped with God's Word para ma-resist natin ang temptation sa mundong ito. Kung naalala nyo at nabasa nyo na ang Pilgrim's Progress, sorry, alam ko yung iba, binabasa pa, pero i-spoil ko na kayo. Meron tong lugar na tinatawag na Vanity Fair. At Vanity Fair na to ay isang puro syudad o isang lugar na nag-o-offer. Sabi dito ay marketplace daw. Pero yung Vanity Fair, representing, ano yun mga kapatid, sinful world. Full of temptation, wealth, pleasure, status, na nakadesign yung city na yun para i-distract yung mga pilgrims na papunta sa celestial city. Ang problema, dadaanan talaga to eh. Ngayon, si Christian at ang isa sa kanyang mga kaibigan, si Faithful, dumaan as pilgrim. Pero dahil nga mga Christian sila, ay hindi sila bumili ng mga kagamitan dito sa lugar ng Vanity Fair. Kasi yung puso nila, yung attention nila ay nakatingin doon sa heavenly things. At kitang-kita. Siguro pagdaan nila, di ba? Hindi sila bumibili. Lahat ng tao nakatingin sa kanila. Lahat ng tao ay pinagmamasdan sila. Ano kayong bibili nito mga taong to? Siguro papunta tong, di ba? Alam niyo yung pakiramdam na yung mga tao nakatingin sa'yo, tinitingnan nila kung bibili ka. However, good thing, hindi sila bumili. Kaya naman, nagalit sa kanila sapagkat iba yung salita nila eh. Iba yung sinasalita nila. Iba yung kilos nila. Iba yung kanilang suot. At eto, inakusahan sila. Etong si Christian at si Faithful na dinidisturb ang peace. Wala na silang ginawa, hindi na sila bimili. Siguro dahil curious yung mga tao, ayaw dito sa dalawang to, ay inakusahan sila na dinidisturb daw ang peace. Kaya naman, sila ay sinentensyahan ni Lord Hategood. Sipin nyo, si Lord Hategood, yung Panginoong ayaw sa mabuti. At nagpadala ng mga false witnesses para akusahan sila. At nakakalungkot sapagkat dito atake si Faithful. At nakaligtas, nakatakas si Christian. So mga kapatid, yung Pilgrim's Progress po ay hindi lang para sa mga bata. Ito po ay para din, lalo tigit sa mga matatanda. Dahil hanggang sa ngayon ay, di ba, applicable pa rin sa atin ang kwentong ito. So sana, kung may time kayo, basahin nyo rin. Are you being ridiculed because of your belief and faith? Then, be encouraged. It means you are saying no to the world. Okay, unang point, new and no to the world. Ikalawa, E, embracing transformation. Sabi sa B, but be transformed by the renewal of your mind. Kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Makapangyarihan po ng ating isip. Isa sa mga utak, isa sa mga parte ng ating katawan. Kasi dito, nagpa-process lahat ng ating ginagawa. Di ba? Simula nang ikaw ay magising hanggang sa matulog. Lagi yan continuous na nag-iisip,
May times ba na hindi kayo nakapag-isip? Di ba, araw-araw naman nag-iisip tayo. Kahit minsan, sa ating panaginip, sa ating pagtulog, nag-iisip pa rin tayo eh. It is constantly functioning. Well, kahit na tayo dito, ay hindi naman tayo nagsisettle. We are continuously changing because we are aging. At lahat ng step natin sa buhay, may kanya-kanya tayong desire, di ba? From our lifestyles, friends, mindset, goals, taste, fashion style. Lahat ng aspeto na yan, nagbabago-bago tayo. Anong ibig kong sabihin? For example, drink, yung pag-inom. Pag-inom ng tubig, pag-inom ng chocolate, ng milk tea, ng iced tea, nakadepende yan kung ano ang iyong edad. Di ba? Oh, mga milk tea, mahilig uminom sa milk tea. Probably, ang inyong edad ay 25 pababa. Ayan. Yung mga high school, yung mga college, yung mga kape naman, ayan, mga 35 pababa rin yan. Siguro, mahilig sa kape. Pero yung pinaka-astig na kape, yung black coffee. Kapag black coffee daw yung inano, medyo, 40 plus na yan. Uminom ka na ba ng black coffee? Mga ganun na siguro yung edad mo. Ba? Pero kapag umiinom ka daw ng tea, tita ka na. Ay, mga tea, mga tsaa, tito, tita ka na. Yan. Pero malalaman mo daw na isang tao ay matanda na kung ang iniinom na ay herbal. Sambong, ano ba? Sabi lang nila yung mga kapatid, huwag tayo ma-offend. So, depende, di ba? Depende sa age eh. Kung ano yung iniinom natin, kung ano yung kinakain natin. So, speaking of food, naalala ko tuloy, mga kapatid, si Kuya Tony Ople. Alam nyo, college pa lang ako. Tony Ople na yan eh. Oo, kilalang yun sa, sa Reform Community, kasama si Deacon James Gumapas. Eh, yung mga sa Reform Community. Alam niyo po, itong si Kuya Tony ay mahilig tong kumain. At, ito talaga ako, mahilig tong kumain. At kapag kumakain to, parang may quiz. Parang may quiz. Lagi may score eh. Lagi may score yung pagkain. Between 1 to 10, gaganon yan. O from 1 to 10. Diba? Nag-i-score siya eh. Nag-i-score si Kuya Tony ng pagkain eh. Pero ang maganda sa taong to, laging mataas yung score. Kung professor mo siya, lagi kang pasado dito eh. From 1 to 10, wala sa pagpipilian, 11, 15, ang pinakamataas na grade, 100 eh. 100. Diba? Eh bakit? Mahilig kasi siyang kumain. Ito yung iniisip niya. Madalas. Siguro, sa pag-iisip natin, diba, through our minds, we learn, adapt, collect information, create, imagine, invent, and work. Ito rin yung reason kung bakit kayo tumatawa, kasi nag-iisip kayo, umiiyak, nakakaramdam ng sama ng loob, o kahit ano pang expression. Bakit? Yung isip kasi natin ay engage sa kung ano ang ginagawa natin. Nakadepende sa lugar kung saan tayo naroroon. Sa bahay, sa office, sa mall, sa beach, o saan man. Di ba? Yung isip natin, it dictates our movements, action, and decision. Tama ba? Kahit hanggang sa ngayon, sa oras na ito, for sure, yung isip ng iba ay nagwa-wonder. Nagde-daydream. Bakit? Kasi, lagi itong nagfa-function. Di ba? For example, isa ba? Bibigyan kayo ng example. Kung ikaw ay may sakit, katulad ni Ate Girlie, kinakailangan mong i-renew yung isip mo. Di ba? Kinakailangan mong bumili ng medicine. Kinakailangan mong uminom ng gamot. Or, kinakailangan mong baguhin yung lifestyle mo. Di ba? Nakadepende sa pag-iisip mo kung ano yung ginagawa mo. Ito pa. Kung first time mo sa school, kung first time mo sa work, di ba? Mag-a-adjust yung katawan mo. Kasi gigising ka ng maaga. Marami kang makakasalamuha. Ganon din naman.
Si Apostol Pablo ay ine-encourage tayo na baguhin ang ating buhay sa pamamagitan ng pagbabago ng ating isip. Kinakailangan tayong maging equipped, di ba? The good thing, sa mga Christians, ay iniligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo para mabuhay para sa Kanya. Kinakailangan nating matransform para sa kaluwalhatian ng Diyos. At binigyan tayo ng ability. Alam niyo ba, lahat ng Christians ay binigyan ng ability ng Diyos para lumaban sa kasalanan. At meron na tayong new focus. Dati, ang focus natin, ang ating mindset ay pansarili lang. Ngayon, ang mindset natin ay para i-please ang Diyos. So, mahalaga na ma-transform tayo sa pamamagitan ng ating pag-iisip. Kung kilala niyo po si Alexander of Macedon, siya po ay naghari sa Macedon nung siya ay 20 years old. Nung namatay ang kanyang tatay na si King Philip II. So later on, si Alexander po ay naging Alexander the Great. Bakit? Kasi tinalo niya yung Persian Empire. At alam niyo, ang Persian Empire, sa Bible pa lang may Persian na. At isipin niyo, 20 years old, tinalo ang mighty Persian Empire. Ano bang ginawa ko ng 20 years old ako? Hindi ko maalala eh. Kung anong ginawa ko, siguro, ano ko lang ay magkaroon ng magandang trabaho o makatapos ng kolehiyo. Pero etong taong to, kinonquer niya yung known world nung siya ay 20 years old. Pero alam niyo ba kung bakit siya tinawag na Alexander the Great? Dinugtungan yung pangalan niya, di ba? Alexander the Great. Kasi tinalo niya yung Persian Empire ng konti lang ang kanyang army against mighty Persian Empire. At hindi lang to isang victory. Undefeated ang record ni Alexander the Great. Yung lahat ng battle niya ay napanalo niya. At siya daw yung may pinakamalaking imperyo na sumasakop sa Europe, Asia, and Africa. Siya din yung nagtatag ng famous na Alexandria sa Egypt. Diba? Siya din yung naging dahilan kung bakit nagkaroon ng Hellenistic age. Pero, sabi ng mga tao, kung bakit niya nagawa yun, ay ganito. At age 13 daw, yung tatay niya ay hinire yung isa sa mga Greek philosopher na ang pangalan ay si Aristotle. Si Aristotle, 3 taon siyang tinuruan ng philosophy, science, and literature. Sa maagang edad, tinuruan siya ng isang philosopher na si Aristotle at ang kanyang isip ay nahasa at nagbago ang kanyang pag-iisip. At dahil doon, nagbago rin ang mundo. Our transformation begins with the mind. Last, so again, no to the world, embracing transformation, and lastly, walking in God's will. Sabi dito, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya, at lubos na kalooban ng Diyos. So, meron palang pansinin niyo sa huli, sa C, sabi dito, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya, at lubos na kalooban ng Diyos. Meron palang joy, meron palang kagalakan sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Nakakaramdam ba kayo ng joy kapag sumusunod kayo sa Diyos, sa utos ng Diyos? Sometimes, nararamdaman natin na boring siguro, dull, purposeless. And sometimes, nararamdaman natin na hindi ito para sa atin. Pero sabi dito, merong joy,
merong kasiyahan sa pagsunod sa Diyos. Hindi ito katulad ng pag-aaral na minsan hindi natin gusto yung subject. Sa college, di ba? Gano'ng kahaba ang isang klase? Ang isang 6 units, 8 units. 5 hours, 6 hours, 3 hours, nakikinig ka sa isang lecture na hindi mo naman maintindihan at pakiramdam mo, hindi mo naman talaga magagamit. Di ba? Minsan ganun yung pakiramdam natin. Pero sinabi dito na mayroong joy. May kagalakan sa pagsunod sa salita ng Diyos. Ang ganda, no? Yung true meaning ng joy pala ay matatagpuan sa paglakad na kasama ang Diyos. Bakit? Kasi sabi, sa Biblia, the law of the Lord is perfect, without flaws, amendments, unlike human rules. Naalala nyo? Nagkaroon tayo dito ng constitution. Di ba? Nag-create tayo ng constitution, di ba? Daming comments, ang daming, di ba? Ang dami nating ginawa para maayos yun. Ano pa? Merong revamp family camp. Next year, may camp rules. Aba, meron din yung mga rules na dapat i-amends. Pero yung salita ng Diyos, pansinin nyo, mula noon hanggang ngayon, hindi nagbabago. At sabi pa sa Psalm 19 verse 7, it revives the soul. Kaya niyang bumuhay ng kaluluwa. Ito yung nagagawa ng salita ng Diyos. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Making wise the simple. Yung mga katotohanan patungkol sa Diyos ay sigurado. Yung paglakad sa Diyos, alam nyo, hindi lang ito patungkol sa pag-worship at pagmamahal sa Kanya. Kapag lumakad ka sa Diyos, di ba? Maganda rin ang lakad mo sa ibang tao, sa iyong kaibigan, sa iyong pamilya, at everyone around you. Dati, selfish ka. Ngayon, selfless na. Dahil lumalakad kang kasama ang Diyos. Mga kapatid, lumalakad ba tayong kasama ang Diyos? Lagi ba natin kinukonsider ang Kanyang salita as priority against worldliness? Diba? Dalawa lang naman yun eh. Kung ginagawa mo yung kalooban ng Diyos, edi hindi ka naglalakad sa mundong ito. Walking with God means turning away from the world. Ano ba yung kamangha-mangha sa mundong ito? Mga kapatid. Di ba? Ano ba yung kamangha-manghang hinahangaan din minsan natin? Ito ba yung mga tao na nineneglect ang families nila? O ina-admire ba natin yung mga celebrities na merong maraming partners dahil maganda sila? Huwag tayong mamangha sa mga bagay na yun. Ang kamangha-mangha ay ito, yung mga Christians na pine-preserve ng Diyos ang marriage. Dahil mas mahirap to. Yung kamangha-mangha ay yung mga tao na responsable sa kanilang pamilya na lumalakad sa Diyos. Na inaalagaan ang kanilang mga anak. Ayun yung kamangha-mangha. Mga kabataan, namamangha ba kayo sa mga celebrities, sa mga singers na nakikita nyo ngayon? Sabi ng Diyos, mas kamanghaan nyo ang mga bagay na ito. Sapagkat dito ay katanggap-tanggap sa kanyang harapan. Hindi ba? Mas kamangha-mangha yung mga tao o nakaka-encourage yung mga tao na pinaprioritize ang Lord's Day kumpara sa ibang activity. Mas nakaka-encourage yung mga Christians na nagbabasa ng salita ng Diyos. Secretly, privately, and even sa public. Kapag may nakikita akong tao na nagbabasa ng bus, nagbabasa ng Bible, nagbabasa ng Bible sa bus, di ba? Parang nakaka-encourage naman. Hindi ka lang pala nag-iisa. O sa jeep, parang
Parang gusto mo, Christian ka ba? Ang galing nga, nagbabasa ka ng Bible, magpapabasa ka din eh. Di ba? O yung mga tao na nag-share ng salita ng Diyos. Di ba? Nakakahanga din. Yung mga tao, yung mga bata na nakikinig sa kanilang mga parents. Bakit? Kasi Christian living involves a lot of efforts, di ba? Kinakailangan natin mag-effort eh. Kinakailangan natin ng determination, motivation. Araw-araw. At kapag humindi tayo sa mundo at tinransform natin ang ating sarili sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip, ay makakatulong yun para labanan ang ating kasalanan. Ulitin ko po, mga kapatid. No? So, Christian living, practical Christianity. Paano ba tayo mamamuhay bilang mga Kristiyano? Ang ganda ng sinabi ni Pablo, 3 bagay. No to sin. Embrace transformation. Walk with God. Sana maalala natin yon kapag binabasa natin ang Romans chapter 12 verse 2. Sa pagtatapos. Ayun na. Tapos na. Gusto ko lang po ikwento ang buhay ni William Wilberforce. So kung kilala niyo po si William Wilberforce, kung mahilig kayo sa politics, maganda, basahin niyo ang kwento, ang biography ni William Wilberforce. Available po siya sa Desiring God. Si William Wilberforce po ay nabuhay noong 1759. Siya ay naging member ng parliament sa murang edad. 21 years old. Pumasok na siya sa larangang politika, napakabata, no? Napakagaling. At siya isang mayaman at ambisyosong tao. At noong 1785, nung siya ay 20 years old, ay nakakilala siya sa Diyos. At sinurrender niya ang kanyang puso, isip kay Christ. Nagkaroon siya ng renewal of mind. At hindi na niya hinahanap ang makamundong ambisyon niya, kundi ang sa Diyos. At dahil nga nakakilala siya, naging Christian tong si William Wilberforce, ay gusto niyang maglingkod sa Diyos. Gusto niyang maging pastor. Pero, hindi siya hinayaan ng kanyang mentor na si John Newton. Kilala niyo si John Newton, yung sumulat ng Amazing Grace. Ayan. Kakontemporary niya yan, mentor niya, si John Newton. May kinalaman din sa slave trading. So si John Newton po ay in-encourage siya na manatili sa politika. Ito yung sabi niya. Sabi ni John Newton kay William Wilberforce, God has raised you up for the good of the nation. Ito ang iyong misyon. So sa madaling salita, ay nanatili siya sa parliament. At sinasabi na hindi daw ito natalo sa parliament, itong si William Wilberforce. At inalay niya ang kanyang buhay para labanan ang kasamaan sa politika. So, kailangan siguro natin, no, mga kapatid, ng isang William Wilberforce sa Senado. Hindi lang yon. Actually, kilala si William Wilberforce na kumontra sa slave trading, which is that time ay popular. Isipin nyo, kikidnapin mo yung tao, tapos ibebenta mo para mapakinabangan ng iba. Ganon kasama ang slave trader that time. At siya yung nagsusulong ng batas para ma-abolish itong slave trading. And for over 20 years, hindi siya nagtagumpay. Paulit-ulit niyang sinusumite yung law na yon, yung bill na yon. Kaso hindi siya nagtatagumpay. Ang dami ng ridicule. Isipin niyo, 20 years. Yun lang yung hinahain mo. Kaso hindi laging rejected eh. Merong opposition, merong ridicule, siguro pambabastos na din. Hindi natin alam. At meron pang threats. Kasi that time, yung slave trading talaga namang napapakinabangan ng lahat eh.
'Di ba? Isipin mo, merong kang slave na naglilingkod sa bahay mo. 'Di ba? Sa gobyerno, sa opisina. Ay, sino ba namang, 'di ba? Kapaki-pakinabang eh. Pero, dumating yung time, noong 1833, na na-abolish ang slave trading sa British Empire. Days after mamatay si William Wilberforce. Hindi niya naabutan na ma-abolish yung law na dinedefend niya. Yung law na gusto nang i-push. Pero after nung mamatay siya, na-abolish ito. Si William Wilberforce po, mga kapatid, isa sa magandang example na hindi lang personal faith, dapat maging active din tayo sa ating mga ginagawa, sa ating buhay. Si Jesus, ang ating Savior, ay nabuhay faithfully and tirelessly, naglalakad from village to village, teaching the good news, healing the sick, and giving compassion to the poor. Pero yung mundo ay lagi niyang kalaban. The world was not on his side. Namatay siya. He faced death because of this world. And he overcame it. Niligtas niya tayo mula sa kasalanan. At ito ang dakilang bagay na marireceive ng isang tao, ang kaligtasan. Merong utos sa atin ang Panginoong Diyos. Huwag ninyong tularan ang sanglibutang ito, kundi magbago tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip upang mapatunayan natin kung alin ang mabuti, kasiyasiya, at lubos na kalooban ng Diyos. Manalangin po tayo.